Amen. Okay, my God is He. Salamat po sa mga awitin na yon at may handa ang puso't isipan ng bawat isa. At nais nating i-welcome yung mga bisita ni Jasper, second time yun, iba? May first time, pero second time. Amen. At siyempre si Sherwin at si ulit? MG. Bingi talaga ako. MC. MC. Yeah. Parang ako MC na, MC. Yeah. Okay. So, thank you sa lahat. Okay. So, ngayon po, tayo po, mayroon tayong Bible study na ongoing sa Tabon. I-request ko lahat ng taga-Tabon. Supportahan nyo. Okay, supportahan. Lagi tayo dun sa bahay ni Toto eh. Sabi ko, wag na maganda ng siguro once a month na lang magkaroon ng salo-salo. Pero regular ay kasi ayaw namin maging burden Total kung lahat naman ang lahat na nandyan. So, di ba? At least once a month magkaroon tayo ng potluck, At pero yung ordinary day, siguro gawin natin every first Wednesday, kampante na kami doon sa lugar na dahil aircon. Supportahan po natin. Tapos, yung dito natin sa likod, kila Joan, hindi pa ako nakaporma dyan, kila Lolo Ambo. Ayan, so, dalawa tayong sinusubaybayan.
Nag-series po ako ng mga encounter with Jesus at aming inaaral ang mga talata sa Biblia where Jesus has encountered ordinary people na nabago ang buhay. At nagsimula kami sa buhay ni Zacchaeus at sa buhay ni, sino pa yung isa? Meron tayong tinalakay just this Wednesday. Sino rin tinalakay namin this Wednesday? Elizabeth at saka si Mary, na bit-bit pareho yung dalawang sanggol sa tiyan nila. Magpinsang buo si Mary and Elizabeth. At ikalawang pinsan, si John the Baptist at saka si Jesus. Second cousin sila. Panganay ng 6 na buwan, si John the Baptist kaysa kay Jesus. Isang araw, dinalaw po ni Mary si Elizabeth at sa kanyang pagdalaw, yung tiyan ni Mary ba? Tiyan ni Elizabeth, sumipa. Sumipa si John the fetus dahil lumapit si Jesus, nasa womb pa lang. So makikita ninyo na kahit nasa womb pa lang itong dalawang magpinsan, John the fetus honored Jesus Christ. Nung marinig yung tinig nung bata, si John, yung tinig ni Mary, natuwa yung batang nasa tiyan. And he kicked yung tiyan ni Mama Elizabeth for the joy na hearing the greetings ni Mary. At doon ipinapakita that Jesus is preeminent. Saying dapat namumukod tangi. And John, the fetus, recognizes Jesus Christ even in the womb ng isang nanay. Tayo, dapat ganun din. Na siya nga, nasa womb pa lang, he appreciates Jesus Christ being his Savior. Nasa womb pa lang, he is kicking for joy, hearing the voice of Mary, and knowing na si Jesus Christ is in the other womb. It was a kick for joy and honoring and worship. Even yung dalawa ay nasa tummy pa lang ng kanilang mga nanay. Ayun ang pinag-aralan namin. Miss ninyo. Amen. At we believe in the preeminence of Jesus Christ sa buhay natin. Sila nga, hindi pa lumalabas sa tiyan, kinikilala nga nila, even in John the Baptist, yung preeminence ni Christ, that si Kristo lang ang natatanging dapat itinataas. Amen. So, this coming Wednesday, tutuloy namin yung aming pag-aaral, especially sa that's exclusive sa Kunahaplan. Kaya supportahan natin this coming Wednesday at yung pinaprepare pa natin yun dito kila Ate Joan. At I hope din yung mga bisita natin, magkaroon din kayo ng small groupings para turuan kayo ni Kuya Jasper or si Kuya Jaire. At pubuin natin kailangan maging buo muna yung small groupings natin. At meron tayong 3 division, yung Ladies Fellowship, mamaya meron kayo, di ba? Yung young people, at yung mga bata. Sabi ko, pagka tumungtong na ng grade 6 yan, grade 7, ibukod nyo na. No? At doon kay Ate Chris, no, yung gusto ko yung dati may sakit na gumagano'n, na kung personally mapuntahan ko, i-grouping ko sila. So, yun po yung mga bagay na gusto natin i-address muna. Ngayon, tingnan po natin ang isang buhay ng isang babae who encountered Jesus Christ. At mga si Fan? Itutok mo sa akin. Puntahan natin ng isang buhay ng isang babae na kung isipin natin parang hindi kagamit-gamit sa Diyos. Kasi nga, very immoral. Yan, okay. At minsan, tinitingnan natin ang morality ng isang tao na hindi pwedeng gamitin ng Diyos.
Masamang tao yan. Hindi gagamitin ni Lord yan. Ganito buhay niyan. Hindi gagamitin ni Lord. And look at the Samaritan woman. Di ba? Yung Samaritan woman, may 7 asawa. And yet, siya yung nakapagdala ng isang village na win kay Christ because of this immoral women. The women of Samaritan woman. Di ba? And sometimes we look at people on their morality, tinitingnan natin, ito ba yung masamang tao, mabuting tao. Kasi kung masamang tao yan, walang may dudulot na maganda yan. No. And for one example, the Samaritan woman was an immoral woman, pero siya yung nakapagdala pa ng maraming tao para kay Lord. Amen? Napakagandang istorya. So, hindi nangangahulugan na you don't look at the morality ng isang tao na makakapag-akay ng kaluluwa. Di ba? And sometimes we are critical about mga tao that is sinasabi mong immoral, pero sila pa yung mas tapat. Di ba? Sila pa yung mas diretso ang buhay kaysa sa tayo mga stricto. Amen, di ba? Okay, so ngayon pag-aaralan po natin ang buhay ng isang babae named Mary. Ang kanyang apelido ay Magdalene. Pero hindi naman Magdalena ang kanyang apelido. Tinawag lang siyang Magdalene because she was from the village of Magdala. Kaya tinawag siyang Mary Magdalene. Hindi po apelyido yun. Dahil siya ay galing sa lugar na we call Magdala or Magdala. Parang Samaritan woman, unnamed women, because nasa Samaria siya nakatira, tawag natin the Samaritan woman. Yeah. So let's look at the life of this lady na nabuhay siyang immoral, pero later in his life, he supported the work of Jesus Christ. And he was the first person, so yung unang-unang tao na na-witness niya yung open tomb ni Christ when Christ was risen from the grave. Babae. Amen. So let's look at Luke chapter 8. Tingnan natin sandali how the story goes. At basahin natin sa Tagalog. At habang ang hawak ko ay English, let's read Luke chapter 8, verse 1 hanggang 3. Let me read. Ang sabi dito, at nangyari pagkatapos ng kaunting panahon na siya'y naglalakad sa mga bayan at mga nayon, si Kristo naglalakad sa mga bayan at nayon, na ipinangaral at pinadadala o pinadala ang mabuting balita ng kaharian ng Diyos at kasama niya ang 12. So look at this verse na ang Panginoon ay He went throughout every cities and every villages ng lugar na yon, preaching the good tidings of the kingdom of God with the 12. Amen? Kaya dito po, even Jesus Christ, He needed a support para gawin ang ministry ng pangangaral. Meron siyang 12 at His back, encouraging Him na let's go on at kaya natin to. Well, in fact, kung si Kristo lang ay po pwede niyang gawing mag-isa ito di ba? By His might and by His power, we know that He is the Son of God. Pero He needed some help na para gawin ang kalooban ng Diyos to build the kingdom of God. At kanyang binuo yung 12 disciples para in His absence, pagka siya'y umakyat na sa langit, merong magpapatuloy na 12 to continue the work
na kanyang ihahabilin sa kanya. Ganon din sa atin, di ba? Kaya huwag nating pabayaang mag-isang pastor sa... Kaya maraming pastor ang high blood, diabetic, okay. Kasi feeling namin, parang kami lang. Let's back upan natin ang mga gawain. Salamat sa mga tumatayong leaders, salamat po sa mga leaders ng bawat ministry natin, sa youth, sa ladies, sa choir, sa pagtuturo ng mga bata, okay, yung mga kabataan natin, they are leaders pa rin sa atin. Okay, so, and then sa verse 1 ay the work of Jesus Christ and the 12, makikita natin doon, they were preaching the kingdom of God. At ang kaharian ng Diyos. At alam natin, ang kaharian ng Diyos, God's kingdom is His church. God's domain, yung God's kingdom is the church. At hindi po bukod yung kingdom. Pero actually, makikita natin sa Bible that the kingdom of God nagsimula na po ang kingdom of God, which is spiritual in nature, nung bumaba ang banal na spirito sa mga mananampalataya, Acts chapter 2. Nagsimula na po doon. Yung spiritual kingdom ni God na si Kristo ang naghahari sa mga puso ng mga mananampalataya ngayon. Kaya tayong mga Kristiyano na taglay ang Espiritu Santo, tayo po ang nagpapatupad doon sa prayer sa Matthew chapter 6 na your kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Tayo ang nagpapatupad noon dito sa lupa. Ngayon, sa pagbabalik ni Kristo sa kanyang return, ay doon niya i-establish yung literal kingdom. So actually, ang tawag natin dyan is the Lord Jesus Christ is reigning but not yet. Ano ibig sabihin nun? Si Kristo Jesus ay naghahari na pero hindi pa. Paano nangyari yun? Naghahari na siya sa atin through His church because this church is His domain. Yung kanyang kingdom is the church. At sa kanyang pagbabalik in the second coming, He will establish His literal physical kingdom for 1,000 years. Amen. O kaya mas mauuna pa nga yung ating pananatili sa langit ay sa lupa kaysa sa langit. Kasi ang hinihintay na lang natin ngayon, yung rapture, yung tayo ay dagitin at mabago yung ating katawan, and then bema judgment, hatulan yung ating magawa, and then babalik tayo dito to reign at maghahari ng 1,000 years. Sino sa 1,000 years? Ang daddy ko nabuhay lang ng ilang taon sila namatay? 86 something. Compare mo sa 1,000 years na buhay ka. Wow, di ba? At sa Bible nga, yung pinakamatandang nabuhay, 969 years old. Hindi man lang umabot ng 1,000, si Methuselah. Pero ito isang bagay na napakagandang isipin that we would live for 1,000 years, literally, and then after ng 1,000 years, we will go sa suspended by heaven and earth. Tawag doon sa New Jerusalem. Dahil yun ay manggagaling mula sa Diyos, ibababa sa mid-air na parang buwan, it will be suspended doon at ibinaba ng Diyos ang kanyang presensya sa tao. So nag-meet halfway ang God at ang tao, and we will dwell in that four-square city, the New Jerusalem, forever and ever. At pinagtatalunan namin, mga nagtuturo dyan na saan ba tayo talaga titira? Doon sa New Jerusalem or earth? Sabi nung isa, sa earth lang tayo. May sabi nung isa, hindi, sa New Jerusalem. Nag-aaway sila. Hindi, sabi ko, sa akin pareho. Sa akin pareho. It's both our domain. Heaven, yung suspended New Jerusalem,
at saka yung lupa. Kasi ang sabi sa Bible, yung mga meek, maamo, yun lang magmamana ng lupa. At by the way, yung New Jerusalem, yung mga gates nila is represented by 12 apostles. So sino yung 12 apostles? The New Testament believers. So nandun tayo. New Jerusalem with access sa new earth. Tandaan natin, new earth, bagong lupa kasi it will be renovated by fire, ang sabi sa 2 Peter. Mamemelt ang buong lupa by fire for renovation, for purification na ang daming sinira sa lupa. All the main component or main yung ginagawa nating mga materials, nandito lahat sa lupa. Yung kotse natin, sinasakyan galing sa lupa yan, yung iron ore, pinrocess. Yung mga chips na nandiyan sa mga computers ninyo, yung mga special chemical, yung tinatawag nilang mga tungsten, yung mga ilaw, yung all sort of, yung kung alam yung elemental table sa science ninyo, elemental table. Kita, yung kinukompute niyo pa yung valence, covalence, yung atomic weight. Naalala niyo ba? Lahat ng chemical element na nasa lupa, nandun lahat nakalagay sa table of elements. Yun ang raw material na ginagamit natin. Kaya yung mga kotse natin galing sa lupa, yung plastic, yung glass galing sa tabing dagat, yung silica, yung quartz na nasa relo, yung mga ingredients na nasa cellphones natin, mga special na mga metals na very rare metal, platinum at lahat-lahat ay nasa lupa. God would renovate all those things kasi pinakialaman ng tao. Amen? Kaya it's exciting to know, napaka lawak ng kaalaman at karunungan if we would just search the knowledge and wisdom of God. Matutulala tayo sa lawak. Just tumingin ka lang sa kalawakan at makikita mo yung lawak ng kalawakan is ganoon din ang lawak ng kaalaman ng ating kapaligiran. Lahat is computed by numbers. Distance, init, all of it. Amen. And we serve a intelligent and wise God talaga, na hindi pa na-scratch ng ating utak yung kanyang kaalaman at yung foundation ng knowledge na kanyang ginawa dito sa lupa. Lahat po, when God created the earth, lahat may sukat. Diba sa Facebook, nakita ko nga yung dalawang dagat na nagduktungan na hindi maghalo yung kanilang tubig. Saang lugar yun? Somewhere sa Europe ba yun, na yung tubig dito, pagka naghahati sila, ayaw nilang maghalo. And I believe that God set boundaries. Ang Diyos ang naglalagay ng boundaries between them para hindi magkagalo. Di ba? Kanina pinag-uusapan namin yung earth. Sabi, tinuruan tayo na ang earth ay iniikutan ng araw. Pero merong isang nag-aaral, sabi nga hindi. Kasi ang unang ginawa, ang earth. Kung ito ang earth, ginawa ikatlong araw ang sun and moon, ikatlong araw. Bakit ang foundational material is earth? Bakit nga iikutan itong ginawa ng ikatlong araw? Ito, dito nakasentro ang creation ni God. Nakasentro ang creation sa earth. Therefore, anumang gagawin subsequently should, ang iikutan ay yung reference. Yung reference is the earth. Foundation reference on earth. Okay? So, wala pa namang nagtuturo niyan ng ganong tahasan, pero I believe na hindi ko naman position yan ng official position natin, pero saan kinuha yung knowledge, paano nila nalaman na yung araw ang umiikot. Visually, totoo, kasi makikita mo yung araw sa east. Pag tanghali na, tapat mo, pag alas 6 na, nandun ako, di umiikot. Visually.
Pero sa actual, tayo pala. Sabi na tayo pala, hindi. Yung araw ang umiikot. Kaya tayo umiikot ng konti, pero nakita mo yung araw. Hindi yung araw ang umiikot. Tayo iniikutan because we are the center of God's creation, hindi yung sun. Alam nyo, kung sino nag-invento yan? Yung mga sun worshiper. Dahil sa kanila ay preeminent ang sun dahil yan yung pinakamataas, yan yung nagbibigay ng liwanag. Therefore, the sun is the God na dapat tingalain at sambahin. So they center the idea na ang sun ang iniikutan natin. It's a sun worship idea. Okay? So, go back na tayo dito, ay tinan natin yung verse 2 sa Luke chapter 8. And a certain mali pala ito. Lumipat siya. Verse 2, and certain women, okay, Tagalog na lang, at ilang babae na pinagaling sa masasamang espiritu at mga sakit, si Maria na tinatawag na Magdalena na sa kanya'y 7 demonyo ang nagsilabas. So dito sa verse 2, merong sinasabi dito that there was a certain woman, merong isang babae dito na ang pangalan is Mary, na ang bansag is Magdalene, dahil taga Magdala siya, isang babae na inaalian ng 7 demonyo. At notice yung binanggit na 7 demonyo, isang babae, meron siyang taglay na 7 demonyo. And alam niyo, sa biblical numerology, yung 7 is a picture of perfection. Talagang ang babaeng ito who is completely possessed by the devil. Completely. At sinong makakapagpagaling sa isang babae that is completely possessed by the devil? O sabihin natin, ang Christian hindi raw mapopossess. And I believe so. Pero at this point, hindi pa siya Christian. So, mapopossess siya. At sino ang makakapagpagaling po dito? None other than Jesus Christ. Kaya ito pong babaeng ito ay at one time ay pinagaling ni Kristo. Casting out yung 7 demonyo sa kanyang katawan. At diyan sa story nito, makikita natin na yung kagandahang loob na binigay ni Kristo sa babaeng ito ay ginantihan niya ng paglilingkod sa Panginoon. Di ba ganun tayo minsan, di ba? Pagka may mabuting bagay ang naginawa ang Diyos sa'yo at hindi mo pinaglingkuran ang Diyos na gumawa ng mabuting bagay sa'yo, ano tawag sa'yo? Ingrata. Nagpagaling ang Panginoong Hesus ng 10 ketongin ba? 7? 10. Doon sa pinagaling niya, talagang punta kayo doon sa templo at magpasalamat kayo doon sa templo. So, sumunod yung 10. At yung 10, paano wala namang magic na ginawa si Lord? Basta inutusan lang tayo pumunta ron at magpakita doon sa pari. Gagaling na ba tayo? May nagtiwalang 10. Hindi man hinawakan ng kamay, hindi man nagdumura at pinahit sa kanila. Walang ginawang ritual, but ang sabi ni Lord, punta lang kayo, magpakita kayo din sa pare and you will be healed. That is a step of faith. Yung 10, habang naglalakad, at walang ginawang ritual sa atin, habang naglalakad, palapit ng palapit, parang wala naman nagbabago sa atin. At palapit ng palapit, wala pa rin. Hanggang sa palapit ng palapit, unti-unting nawawala yung kanilang ketong. Hanggang sa doon, sa malapit na sila is totally, the leprosy was gone. At nagpasalamat yung 10. Sa Panginoon, to the priest na nandun, thank you po, Panginoon, na dito ganyan, at nagpasalamat. Then, nung sila'y magaling na, nag-uuyan na sila. Pero yung isa, bumalik kay Lord. Lord, salamat po dahil pinagaling mo ako. Anong sabi ni Lord? Di ba't 10 kayo? Pinagaling ko. Nasaan yung 10? Bakit itong isa lang
ang bumalik para nagpasalamat at kilalanin yung mabuting ginawa ko sa kanya. At ang 60 pa, itong bumalik sa Samaritano. Walang kinikilalang Diyos, hindi sanay sa Torah o doon sa Bible nila ng Old Testament. Walang Bible background. Siya pa, yung bumalik kay Kristo na nagpasalamat. Amen? Ano yung mabuting bagay na ginawa ni Lord sa iyo? Ginantihan mo na ba ng paglilingkod? Binawian mo ba? Ginantihan mo na ba ng mabuting gawa ng paglilingkod sa Panginoon, yung mabuting ginawa niya? Tingnan itong babaeng ito, no? Pinagaling siya ng Panginoong Hesus. Ano yung paraan niya para magpasalamat kay Lord? 7 demonyo yan. At yung 7, larawan nga na walang pag-asang gumaling yan kung ang ordinaryong propeta lang siguro, hindi po pagagaling yan. Unless na si Lord ang gumawa dyan dahil yung 7 is a number of complete possession ng diablo. Wala kang kawala dyan. Pero Jesus Christ, pinagaling siya. At ano naging paraan nitong si Mary na parangalan ang Diyos na nagbigay ng mabuting bagay at pasalamatan siya? Ano? Sa verse 3. And Joanna at si Juana. Meron palang ganong pangalan, Juana. At si Juana na asawa ni Chusa, katiwala ni Herodes. Ibig sabihin, kapag katiwala ka ni Herodes, saka itong si Juana na asawa ni Chusa, kasama barkada ni Mary Magdalene. Ibig sabihin, itong mga babaeng ito, mga middle class, may kaya sa buhay. May kakayanan. Si Juana na asawa ni Chusa, katiwala ni Herodes, at si Susana, at iba pang marami na ipinaglingkod sa kanila ang kanilang dinatangkilik. Alam niyo, ang sumuporta sa gawain ng Panginoon at nung 12 are these women of a middle class siguro. They supported, sila'y sumuporta sa gawain ng Panginoon. Mga babae na tumulong financially sa gawain nila. Amen? At ito yung paraan marahil ng mga babaeng ito, hindi na lang binanggit yung iba. Siguro talagang pinagaling din itong si Joanna at itong si yung pang mga pangalan, hindi na binanggit yung pangalan, pero particular, si Mary Magdalene ang sinasabi dito that when Jesus Christ healed her of her demon possession, bumalik siya at pinaglingkuran si Kristo. Hindi man siya makapaglingkod na sumama kay Kristo para mangaral. Ipinaglingkod niya yung kanyang tinatangkilik. Ipinaglingkod niya yung kanyang bulsa. Amen? O kaya, dito pala makikita natin ang ministry must be supported. Di ba? Financially. Tulad nga ngayon, alam niyo, may struggle tayo ngayon. Yung kuryente mo, hindi pa nababayaran. Di ba na? Gawa ng paraan. Gawa naman ng paraan. Di ba? So, ako yung nananawagan. Tama-tama sa mensahe. Hindi ko sinadyang ganun, ha? Basta ito'y talaga nakahanda akong turo sa inyo. A ministry must be supported ng mga taong natulungan ni Jesus Christ. Amen? Ang ministry dapat po ay supported by those who benefited, yung mga nakinabang sa pangangaral at pagpapagaling ni Kristo. We have to respond. Amen? Tayo ay responde sa kagandahang loob na ginawa ni Kristo. And Mary the Magdalene was one of that women na ginawa ng Diyos ng
mabuting bagay, siya pinagaling, he was freed of his demon possession at gumaling siya, naging normal ang kanyang buhay, and they were the ones who supported the work of the Lord Jesus Christ. Amen. Ipinaglingkod nila ang kanilang tinatangkilik. Hindi man sila makapaglingkod physically by going with the disciples, dahil puro lalaki lang sila, hindi sila pwede. Dahil kung meron, di sana tinawag silang mga apostola. Yeah. Apostola Maria. Kaya we don't believe in women preacher. Dahil kung merong women preacher, dapat itong si Mary the Magdalene is isa na po pwede. Amen. Siya ay qualified dahil, di ba? And so makikita natin dito that itong babaeng ito, when he encountered Jesus Christ for the first time, nang siya'y pinagaling, may nangyari. Amen. Nung ma-encounter niya si Jesus Christ, dahil pinagaling siya sa kanyang demon possession, may nangyaring pagbabago. Na dati marahil pinaglilingkod niya ang kanyang sarili sa iba, pero nung natagpuan niya si Kristo, when he encountered Jesus Christ, naka-enkwentro niya si Jesus Christ, nag-meet sila, pinagaling siya, then something changed sa buhay ng babaeng ito. And as a gesture of thanksgiving, sumuporta financially itong mga babaeng tinukoy dito. Amen? Dahil alam ng Bible na work, even, di ba? Siguro pa pwede niya sabihin, Panginoong Jesus naman yan eh. Hindi nila siguro kailangan ng pera. Bakit? Yung ang isda pinaparami. Yung tinapay pinapadami. And why would we give ng cash or something sa kanila? Nagmi-miracle nga siya. Gumagawa nga ng alak, from tubig, alak. Yung 2 tinapay o 2 isda, dumadami. Pinakain yung 5,000. Ba't kailangan pa ba ng suporta namin? Hindi sinabi yun. Ang sabi niya, by all means, we have to honor the one na nagpagaling sa akin. I have to return back yung favor. I have to return something sa Panginoon ko. I will support my Lord. Financially ito. Financially. Ang tawag natin dito is patron. They became patrons. Ano yung patron? Yung, ano natin eh? Okay. Gasolina pa. Wala sa isip ko na gasolina. Patron naman yun. Kasi sa English kasi may arte yung salita patron. Yeah? Patron. Pero talaga nun, patron. You're the patron. Amen. And so, gawin natin devotional ito. Devotional. How about sa inyo? No? Pag sinabing devotional, i-apply natin sa sarili natin. Sa mabuting bagay na ginawa ng Diyos sa inyo, sa buhay ninyo, paano mo pinaglilingkuran ng Diyos? Katulad ba ng babaeng ito? If you're capable, katulad ng mga apostol na binigay ang oras at talento, paano natin pinaglilingkuran ng ating Diyos? Amen. Yan. Si Mary, he honored Jesus Christ by his substance. Sa English diyan ang sabi, Joanna, the wife of Chusa, Herod's steward, and Susanna, and many others, yung sinabing many others, mga babaeng ito na merong kakayanan, marahil ay sa middle class na mga tao, many others, which ministered unto Him. Nag-minister sila kay Jesus Christ with their substance, with their wealth, with their money, to sustain
ang gawain ng Panginoon at ng 12. And what I respond, dapat ganun din tayo. O isipin nyo, ano yung mabuting bagay na ginawa ng Diyos sa iyo? Balikan mo ng paglilingkod. Balikan mo ng paglilingkod. Hindi yung katulad ka ng siyam. Pinagaling, hindi na bumalik. After lang siya sa benefit. Hindi siya after dun sa person na nagpagaling. Gusto niya lang benepisyo, ayaw niyo nung responsibilidad dun sa tao na nagpagaling sa kanila. Amen? Ito maganda. When Jesus Christ was buried, Mark 16. Look, tingnan niya, sinong unang taong nagpakita sa tomb ni Jesus Christ? None other than Mary Magdalene. Nasaan si Pedro? Wala. Nasaan si John the Beloved? Wala. Nasaan yung ibang lalaking apostle? Wala. And ang sabi, even when it was still dark, madilim pa, wala pang sikat ng araw, Mary was waiting for his Lord, na baka nandun lang si Lord. Amen. Sino itong babaeng ito? Mary Magdalene. Babaeng, di ba? Pinoses ng 7 demonyo is now waiting at di ba, doon sa tomb for a resurrected Christ. Ano sabi ko nila? Matthew ba? Mark? Mark 16. Hindi, yung sa resurrection. Sa Mark chapter 16, basahin natin yung Mark 16 and tingnan natin yung scenario where Mary honored the Lord Jesus Christ. Hindi lang in-honor ni Mary si Jesus on his substance, tinatangkilik or kayamanan. In-honor niya rin si Lord, even alam niya temporary na si Jesus ay patay na. Still, he wanted to honor him yung kanyang presensya doon. Even at the tomb. And verse 16, basahin natin sa verse 1. And let's read along the story. Tingnan natin ng storya. At nang makaraan ng Sabat, si Maria Magdalena, look at that woman, si Maria Magdalena, at si Mariang ina ni Santiago, at si Salome, ay nagsibili ng mga pabango upang siya'y magsiparoon at siya'y pahiran. So, hindi natin alam ang kostumbre nila na itong mga taong ito ay bumili ng pabango. Ang mga pabangong ginagamit nila dyan ay, hindi ko na alam, pero may binanggit dyan eh. Myrrh. Nagsibili sila ng pabango. Alam niyo ba yung mga pabango na yan is mamahalin? Only the rich people ang makakabili ng myrrh. Yung isang klaseng pabango na ginagamit sa patay. Karamihan po sa kanila, pag pur ka, wala yung pabango. Mabubulok naman yung tao eh. Dito, because they wanted to show respect and honor and worship, nagsibili sila. It cost them something. Even at the grave of Jesus Christ, they cost them something. May halaga pa rin silang ibinili ng pabango. Ito yung pinaglingkod ni Mary. Hindi lang tagapagtangkilik ng gawain ng mga apostol nung sila'y buhay si Kristo, pero hanggang sa patay na si Kristo. These women still honor Jesus Christ by buying expensive perfume na pangimbalsamo. Daladala nila. Nagsiparoon sila at para siya'y pahiran ng pabangong ito
And why would you spend so much money kung yung papahiran mo naman ay patay? Mayroon bang logic doon? No, walang logic. Pero since Mary knows that yung kanyang pinapahiran at kanyang ina-adore is precious to him, even at the point of death, napakahalaga kay Mary si Jesus Christ. Amen? Hanggang sa nakita niya, wala na rin siya sa grave. Yeah? Daladala mo yung pabango, di ba? Tapos, ay, wala nang tao dito. Napagkamala pa nga niyang hardinero, si Lord, kasi nandun si Lord sa labas. Risen from the grave. And then tuloy natin sa verse 2, at pagka umagang-umaga ng unang araw ng sanglinggo, Sunday, ay nagsiparoon sila sa libingan ng sikat na ang araw. Then verse, at kanilang pinag-uusapan, sino kaya ang ating mapagpapagulong ng bato mula sa pintuan ng libingan? Kasi yung libingan na yon ay pag-aari ni Joseph of Arimathea. Yung secret disciple. Yung sekreto, huwag niyong pagsasabi na Christian ako ha. Tayo lang nakakaalam. Secret disciple yun eh. Ayaw niyo pa alam na Christian siya. Siya yung may-ari. Pinahiram niya. Pinagamit niya. In fact, si Joseph of Arimathea pa nga kumuha ng bangkay. Hindi yung mga loved ones. Nasaan yung kapatid ni Kristo? Nasaan yung nanay? Kamag-anak? Wala. Takot. Si Joseph of Arimathea, siya yung nagbaba ng kanyang bangkay, inilagay niya sa kanyang sariling libingan. Yung kanyang St. Peter, na bayaran na siguro yun. Bayad na ito, kaya okay lang libingan si St. Peter. Pasok na natin. Pinasok siya. Nag-iisip sila, paano kaya pagka ganyong mausoleo, ibang klase. Ang pangkaraniwang libingan, ibabaw ko lang sa lupa. Ito mayaman ito eh. Kaya ang tarangkahan ito, batong malaki na talagang niro-roll ng 2 o 5 tao pa. Anyaman. Diba? Nag-uusap sila, sino kaya yung pagpapagulong ng bato para mapuntahan natin si Lord at pahiran natin ng pabangong mamahalin at i-honor natin siya kahit siya patay na. At sa verse 4, ang sabi, pagkatingin ay nakita nilang naigulong na ang bato. Nakagulong na sapagkat yaoy totoong malaki. Pag sinabi ng Bible, totoong malaki, talagang totoong malaki. Hindi yung bato lang na bato na kung anong bato yan. No? Talagang malaki, silaki ng tao yan. And then sa verse 5, at pagkapasok sa libingan, pumasok sila, ibig sabihin, kaya pumasok ang tao sa cave. Sa kuweba. Yan pong libingan na yan, ay isang libingan na iniukit sa bato. Mayaman lang nakaka-afford. Dahil kung mahirap ka, lupa ka. Kung mayaman ka, may pera ka, doon ka sa gilid ng bundok, may ukit yung bato. Nakakapasok ang tao. At ang sabi ay kanilang nakita ang isang binata na nakaupo sa dakong kanan. Merong tao na sa kanan na nararamtan ng isang damit na maputi ang damit. At sila'y, ano yan? Nangagitla. Ano yung nangagitla? Natakot. Nangalisag ang kanilang mga balahibo. Yun ba yun? And then verse 6, at sinabi niya sa kanya, huwag kayong mangagitla. Hinahanap ninyo si Jesus, ang Nazareno, na ipinako sa krus. Siya'y nagbangon. Wala siya rito. Tingnan ninyo ang dakong pinaglagyan sa kanila. Wala siya rito. Tingnan ninyo yung, siguro lumakad pa. Malaki yung mausoleo niya. Tingnan nyo rito kasi sa pinto hindi na nakita eh. Tingnan ninyo. Dumako pa sila sa bandang loob. At ano sabi sa verse 7? Datapot nagsiyaw kayo, sabihin ninyo sa kanyang mga alagad, kay Pedro,
na nangunguna sa inyo sa Galilea, doon siya makikita ayon sa sinabi niya sa inyo. Verse 8, at sila'y nagsilabas at nagsitakas mula sa libingan sapagkat sila'y nagsipangilabot at mga nagitla at hindi sila nagsasabi ng anuman kanino man sapagkat sila'y nangatatakot. Verse 9, nang siya nga'y nagbangon ng unang araw ng Sanlinggo, ay nagpakita muna siya kay Maria Magdalena. Kanino unang nagpakita ang Lord? Hindi kay Pedro, hindi kay Juan, kay Maria Magdalena na inanihan ng 7 demonyo. Bakit? Kasi si Mary Magdalene, he knows how to honor his God. He knows how to honor his Lord. He honored Jesus Christ doon sa kanyang kayamanan. Even at the point ng kanyang libingan, still Mary honored the Lord Jesus Christ. Paano mo ino-honor ang Lord ng ating Panginoon? Paano mo binibigyan ng parangalan Diyos sa buhay mo? Alam mo naman, merong magandang bagay na ginawa si Lord sa inyo, di ba? Alam niyo, hindi mo madidila yun. How do you honor Him? Look at Mary. He honored God with His substance. He honored God with costly perfume. And He even honored God na talagang gusto niya makita talaga yung bangkay ng Panginoon. Pero, look and behold, hindi bangkay ang nakita niya. Isang buhay na Kristo. Nagpakita muna siya kay Mary Magdalene. Nagpakita muna siya. That means, ang preference niya, ang gusto kong unang makakita sa akin when I'm risen, si Mary. Wow. Babae. Hindi lalaki. Mary. Why? Marunong mag-honor ng kanyang Panginoon. Marunong ka bang mag-honor? Yeah. Marunong ka bang mag-honor ng Panginoon mo? At nasa kanya'y 7 demonyo ang pinalayas niya. And this woman is very grateful na talagang nagpapasalamat siya ng napakalaki because yung 7 demonyo napalayas ni Kristo. That is why. Wala siyang dahilan para hindi i-honor yung kanyang Panginoon. I have to honor Him. I have to serve Him. I have to do something. Kahit it will cost me something. It will cost me my substance. It will cost me more money. Gagawin ko pa rin because of the goodness ni God na binigay sa akin. Pinalaya ako sa 7 demonyo. Amen. And what a story. That is the encounter of a woman that is possessed by the devil. Amen. Nawa, mga kapatid, ay katulad ni Mary ay magkaroon tayo ng puso na mapagpasalamat, mapaglingkod sa Panginoon dahil isang beses lang tayo dadaan dito. Di ba? One time lang, no? Maliban kung may isa pusa ka, ito ay ito. Pero isa lang. Isang beses ka lang daraan. Do your best shot. Do your best shot. Amen. Kaya tayo tumayo, tayo manalangin. Let's all stand. Let's pray. Habang si Pongpong ay tatago, ay tumutugtog. Let's pray. Okay. Paki-off mo lang yun. Okay, tayo po yumuko.